This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Naimbag garabi, masanto siya sa labid si kayo amin, maya pabengi keka, maupay nga gabi ha iyo nga tanan dida, mayong gabi sa tibuok Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Eric Espina at ito ang inyong nag-iisang republika. Alam niyo po sa South Africa, lalo na sa Liberia, Nigeria, yung mga lugar na yan, meron pong sakit o virus na kumakalat ngayon. Tawag po dyan ay Ebola. Pero dito sa Pilipinas ay mas matindi po ang sakit na kumakalat sa ating bansa ngayon. Ito po ay tinatawag na ibulsa. Alam niyo po tayo mga Pilipino mahilig po mag-idaan sa biruan. Minsan yung mga masasakit na mga kaganapan sa ating buhay at mga nangyayari sa ating kapaligiran. Isa pong tanda ng isang gobyerno ang matatawag nating mangolekta ng buwis. Dito po, kinukuha ng ating pamahalaan ang gugulin sa taon-taon kung saan gagamitin at kung paano gagastusin ang taong-taong pera ng bayan. Kaya po sa pagkakataong ito ay aalamin natin paano po natin nakadating po, paano tayo nakapunta doon sa 2.6 trillion na GAA. At ano bang mga nangyari sa loob ng ating batasang pambansa? Kaya po ang ating kakausapin ay isa, kung hindi man ako nagkakamali, dun sa 18 tumutol sa ating GAA. Walang iba po kung hindi si Congressman Jonathan De La Cruz ng Abacada. Okay. Magandang gabi sa iyo. Eric, magandang gabi sa ating mga tigapakinig. Ayan, okay. Isa kayo dun sa mga tumutol, ano? Oho. Baka isipin ng mga tao, bakit tumutol si Congressman Jonathan De La Cruz dun sa pera sana ng para sa gobyerno at makakatulong daw ito sa napakaraming tao that kailangan ng ating republika itong pera na ito. Baka kontra kayo sa kaunlaran ng ating bansa. Baka gano'n ang mga palabasin. Bakit gano'n? Hindi naman ho. Kaya tayo tumutol, Eric at mga kaibigan, dito sa 2.6 trillion. Gusto natin na magkaroon na maayos na gugulin ang ating pamahalaan para lalong-lalo na sa mga basic services, education, health, food security, agriculture, yung mga ganong klaseng gugulin. Security natin, police, armed forces. Ang ayaw natin mangyari ay yung gagawa tayo ng budget na sa tingin namin sa umpisa pa lang kargado na. Okay. Bakit natin sinasabing kargado na? Sapagkat may mga items sa budget na sa tingin namin hindi naman dapat nabibigyan ng ganong kalalaking pera, pero nabibigyan ng ganong kalalaking pera. At hindi lang yon, Eric. Ang nagiging nangyayari dito, may mga items sa budget talaga na hindi mo na pwedeng usisain. May automatic appropriations. Okay. Meron unprogrammed funds. Okay. Meron miscellaneous benefits funds. Okay. Actually, sa totoo lang, itong budget na ito, and it has been happening for some time, pero dito mas malala. 64% ang halos automatic, wala ka nang pakialam doon. At 36% lang out of this particular budget, ang pwede mong pakialaman ng konti. Ibig sabihin ng pakialaman,
aalamin mo saan ba gagamitin to, ano bang mangyayari dito, etc. and everything. Pati yon hindi na rin pwedeng pag-usapan at some point in time. No? So, ang sinasabi nga, at ito matagal na sinasabi rin ng mga kaibigan natin, ito hindi galing sa akin to, galing ito doon sa isang Batikan na kaibigan natin, na kongresista dati, at naging chairman ng Appropriations Committee, Congressman Edsel Lagman. Ang power daw ng Kongreso ay hindi na power of the purse. Ito ay power of the small purse. Ibig sabihin, kalansing na lang ang pinag-uusapan doon. Ngayong mga barya-barya na lang ang pinag-uusapan. Sapagkat may mga items na doon na hindi mo pwedeng pakialaman. Itong mga limitasyon sa pakikialam sana, na dapat ay talagang saklaw ng bawat congressman at kabuuang kongreso. Pag sinabi mo, for example, yung may automatic appropriation, hindi ba kasama ng poder ng Kongreso na actually rebisahin uli kung talagang dapat ba itong ganitong klase may automatic appropriation? Dapat. Kasi kaya nagkakaroon ng automatic appropriations kasi may mga tinatawag natin batas. Naipasa na. Naipasa na. Oo. Pero hindi ibig sabihin doon na hindi mo pwedeng tignan. Sapagkat ang pinag-uusapan doon, halimbawa yung bayad sa utang natin. Yes. Pwede mo tignan yun. Kasi yung assumptions ang pinag-uusapan doon. Halimbawa, ang sinasabi mo, ang utang natin halimbawa ay 100 pesos. Halimbawa, in short, pwede mong evaluate, i-re-evaluate yung assumptions kung nandyan pa rin. Halimbawa, sinabi mo, 100 pesos ang utang natin. Ang assumption mo ay ang ating kukolektahin ay ganito. At ang ating ekonomiya ay ganito ang mangyayari. Ang exchange rate, halimbawa, kasi meron tayong external debt. Ang exchange rate, halimbawa, sinasabi mo doon, sa assumption mo, nagbigay ka ng President's budget. Ang assumption mo ay magiging exchange rate natin ay 46-1. Yes. Halimbawa. Kung naging ang nangyari ay 42-1. Yes. Di meron kang puwang na 4 pesos. May play ka dyan. May play na yun. Yun na yun, hindi mo pwedeng usasahin yun. Tinatanong nga namin, ito bang mga sinasabi niyong assumption kung ano nangyari? Halimbawa, dito sa 2014 budget, mabalik tayo. Sinabi namin, ano nangyari dito sa assumption natin? Ang ating exchange rate ay umaabot lamang sa pinakamalaki, 45 pesos. Yes. Ang assumption ninyo nung 2014 budget, 48. Yung unprogrammed budget? Yun pa, ang program budget. Paano yan? Napakalaki ang pumapasok sa presidente niyan. Ang laki. Ang aming estimate ay umaabot itong mga ganito na mga pondo, umaabot sa estimate namin 323 billion. Pero maliban pa doon, Eric, ang mas matindi na nangyari dito sa budget for 2015 ay yung tungkol sa savings. Kasi rinedefine Okay. Rinedefine yung savings. Kaya sabi namin, anong ibig natin sabihin ngayon dito sa savings? Ang sinasabi nyo, kinokontra nyo yung sinabi ng Supreme Court. Yes. Ang sinasabi natin, ang sinabi ng Supreme Court, ang savings ay ganito. Magkakaroon ka lamang ng savings end of the year. Okay. At ang savings na yan ay nanggagaling sa ganito. Una, ginamitan mo ng magandang teknolohiya. Ibig sabihin, nagawa mo yung project na yan, kung halimbawa ang ipinondo mo ay 100, dahil maganda yung teknolohiya mo, nagawa mo ng 96 pesos. Okay yan. Savings yan. End of the year yan. Number 2, yung kontrata na yan, nagkamali ka pala ng nagawa mo yung project na yan, imbis na 2 kilometers, yung inabutan mo 1.8 kilometers. So, nagkaroon ka ng savings. Okay. Pangatlo, hindi mo na itinuloy yung project na yan kasi nagkaroon na ng problema. Halimbawa, dati, ito ay gagamitin mo sana sa isang bridge. Nabagyo. Doon hindi ka na doon dadaan ngayon, dadaan ibang lugar na. Ibang lugar na. So nagkaroon ka ng pagbabago doon. 'Yun ang mga masasabi natin na mga maaring pagkunan ng savings. Ngayon, dito sa ginawa nilang redefinition, hanggang ngayon hindi nila pinapakita sa atin maski sa publiko. Ano ba talagang totally ang ginawang definition ng savings. Kasi ang sinasabi nila, hindi, tinanggal na namin yung yung objectionable. Kasi dati, talagang highly objectionable yung savings. Okay. Kasi sinasabi nila, at any given time, for justifiable reasons, you can discontinue a project. Sabi namin, di ibig sabihin nun, parang discretionary? Parang highly discretionary. Tinanggal na daw nila
yung for justifiable reasons Okay. at saka at any given time. Ang sabi nila, pwede rin mag-declare ng savings at the end of the first semester. Pareho rin yun. Okay. Di ba? So, but do you know the definition? Sinabi na ba sa Kongreso kung ano magiging definition ng savings? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin nila binubuo. Sinasabi lang nila sa amin, natanggal yung mga objectionable portions. Kaya nga sinasabi namin sana sa kanila, dun sa plenary session, yung last day of the session, sana sinabi namin sa kanila, maaari bang pag-usapan natin ulit itong ginawa ninyong amendments? Kasi mayroong small committee na amendments Para naman malaman natin kung yung mga amendments na ginawa ng small committee na yan ay naaayon doon sa ruling ng Supreme Court. Okay. Kasi may ruling ng Supreme Court Ang sinasabi ng Supreme Court, hindi ka pwedeng magdagdag sa isang item na wala naman sa original na budget. Correct. Meron yun. At hindi ka pwede magdeklara ng savings before the end of the year. At hindi ka pwede magkaroon ng cross-border na pagbibigyan ng mga pondo-pondo. Yan. So, ang nangyayari dito, parang sinasabi ninyo, kinokontra ng Kongreso ang inilabas na desisyon ng Supreme Court. Ang sinasabi ng ating mga majority, hindi naman nila daw kinontra yon. Okay. Inayos lang nila. Binago lang nila yung definition. Minayos lang nila yung definition at sabi nila, ayon sa pag-aayos nila ng definition na yon, ay hindi naman kumukontra sa Supreme Court ruling. Ang sabi namin sa kanila, bakit hindi na lang natin gamitin yung sinabi ng Supreme Court? Yes. Exactly the same wording. Bakit hindi daw nila ginamit? Ayun. Gusto namin malaman. Hindi na nga kami nakapagsalita Has this definition been transparent enough for everybody to be able to to hear it, to be able to analyze it? Wala. Wala. I don't think so. That is the reason why ang sinasabi namin sa ating mga kaibigan, hindi naman sa ayaw natin magkaroon ng magandang budget. Ang ayaw natin, una-una, magkaroon ng re-enacted budget. Yun ang ayaw natin. Yes. Pangalawa, magkaroon ng budget na pawardi-wardi. Okay. Ibig sabihin kung saan-saan lang Yes. napupunta yan. At pangatlo, ang ayaw natin mangyari, yung mga sinabi na ng Supreme Court na acceptable sa lahat ng tao. Yung tungkol sa mga definition ng savings, tungkol sa paggamit ng pera, etc. and everything, dapat nakapaloob dyan sa budget na yan. Okay. Hindi na pag-uusapan yun. This goes into the most crucial issue of whether it is the Supreme Court that defines what savings should be, or should Congress be the one to define it into the law? And then hagtay the Supreme Court based on the law that is passed by Congress. Ang sinasabi namin, okay lang, magkaroon tayo ng flexibility. Ang ayaw naman natin mangyari, siyempre, ang presidente o ang executive branch ay hamstrung. Ibig sabihin, wala na silang elbow room. No? Ang ayaw natin, hindi na elbow room yun Baka, ano na yun? Swimming. Baka swimming na yun. Swimming in cash. Parang ibolsa. Oo. Hindi na ibola. Hindi na. Kasi hindi mo na alam At saka ang daming items dyan sa budget na yan, lalong-lalo na sa mga agencies, na maliban pa dun sa unprogram funds, maliban pa dun sa automatic appropriations, may mga appropriations within the agencies na maaring masasabi natin madodoble. Example, mayroong additional na funds, 3.2 billion pesos for APEC. Kasi tayo mag-host ng APEC next year. Yes. Ang tinatanong namin sa majority group, hindi ba lahat ng agencies na yan na mayroong pakialam sa APEC, nabigyan na sila ng so-called APEC, embedded na sa kanilang budget, yung so-called APEC participation? Okay. O ano itong 3.2 billion na ito? Hindi pa nila na ipapaliwanag yan. Pero napasa na. Napasa na. Nandoon na yun. Pagkatapos, so sinasabi namin sa kanila, even without explaining what these funds are for, it was passed. It was passed. Hindi na nga hindi na nga napag-usapan sa plenary yan. Okay, I'll leave you with this question before we pause for a break. So, what do you think was the purpose for the passage of this great amount of money sa pagbabalik po ng Republika?